Hello, hello mga kabataan sa ating manonood. Isang maligayang bagong taon po sa ating lahat. At muli, ito po ang Kalambag. Kalampag at ambag ng kabataan. Panibagong taon at panibagong episode naman po ang ating pag-uusapan. At ngayong taon po ay mukhang makabuluhan po talaga ang ating pag-uusapan ngayong Sabado. At bago pong lahat ay mukhang may bagong mukha po ang ating kalambag. At siya po ay ating kakamustahin po muna. Mr. Levin, magpakilala ka po. Hello po, good morning. Ay, good afternoon namin po. My name po is Levin, the representative po ng Lambang High School dito po sa Calambag. Happy New Year po. Um, Yun nga po, ay si Levin po ay makakasama yung Sabado. At welcome back po sa kay Ate Rhea. Ate Rhea, kamusta po? So ayan, napakagandang tanghali sa ating lahat and a blessed Happy New Year, Happy 2025 sa ating lahat kasi ito yung unang episode ng ating programa ngayong year. So ayun, I hope na sana same pa din, 'di ba? Walang mga yung mga pangit na mga situation, yung pagla-live natin, good flow lang. And ito yung pagbabalik ko. Ayun, timing yung pagbalik ko kasi bungad ng 2025 kasi super busy talaga kapag mag-college na. So ayun, wala pa yung sa 20 pa yung klase namin. So I hope patuloy-tuloy na yung pagsali ko sa live. So ayun, kamusta naman kayo, especially sa mga sa ating bago kasamahan, which is si Levin. So ayun. And I'm very happy no na ibang mukha na naman yung makakasama natin every live. So ayun, si Kuya Roger kaya. Kamusta? Ayan, thank you, Rhea. Bago muna ako mag-umpisa is maligayang bagong taon sa inyong lahat, lalo na sa mga nanonood at sa mga bagong kasama natin na si Mr. Libin. Ayun, sana ay magtuloy-tuloy yung signal namin at may bahagi namin talaga yung totoong yung inaasam-asam yung bahagi namin ngayong unang unang Sabado ng aming live ngayong sa Kalambag. Ayun lang, siyempre, bago matapos, gusto mo nang sunod na kamustahin si Akim. Akim, kumusta ka ngayon? Ayan, okay naman, no? Medyo nag-busy lang this past few days since tawag nito, we are preparing for the deployment, no? The Department of Education, maybe next month, no? And of course, I'm still thinking if saan ako magpapadeploy kasi marami akong choices eh. So, let's see. Abang-abang kayo dyan. And of course naman, no, we're okay, we're fine, and of course, Happy New Year to each and everyone. So, ikaw naman, Hannah, how are you today? How are you this week? Oo. So, ayan, good afternoon po sa inyong lahat, lalo-lalo na sa bago natin kasama. Hi, Sir Mr. Levin. So, ayun, dito sa amin, siyempre, ang lamig ng panimula ng bagong taon dahil maulan at saka sobrang lakas ng hangin dito. At siyempre, talagang sipon talaga ang kalaban dito siyempre ubo, kadalasan talagang pero masaya ang salubong ng bagong taon, malamig man, pero masaya pa rin po. Ayun, good afternoon sa inyong lahat. So, ayun, nawala talaga si Daisy, no? It's because of, tawag nito, yung talagang technology natin, no? And of course, yung signal. Actually, kaya na parang nawala rin yung signal ko, but sige, pinagpala tayo kasi nga, naremedyohan natin. And that is the use of Kalamba. Ganun tayo, no? Pag nito, resourceful, ika nga nila. Kasi nga, di ba, no, sa Kalambag, no? Oh, nothing can stop us. Charot. No, Char, no? Nothing can stop us. So, especially, pushing our advocacy here. And of course, no, last nga pala, no, pasensya na po nung last episode po ay nagkaroon ata ng technical errors, no? So, humingi po kami ng paumanhin. Ngunit sisikapin po namin na ma-address namin yung mga ganang mga issues, concerns,
before we going to live. And talagang mas lalong mag-iingat na po kami when it comes of mga episodes kasi nga 'di ba may mga technical errors and hindi natin yan ina-expect of course. Actually that time itakal sana namin yung tungkol sa holiday special, yung how we celebrate yung Christmas, New Year, ganon, sa mga different provinces, different cultures, but sa to hindi namin naipalabas due to technical error. But don't worry, babawi kami next year babawi kami this year, and of course, babawi rin kami in the whole of 2025. At marami pa kayong aabangan, kaya hintay-hintay lamang po. Ayan. No, dahil natapos na yung nagpagkakumusta natin. And ngayon naman, no, dahil nga bagong taon, 2025 na tayo. At sa mga records, no, talagang meron pa rin time tayo na kukurasing mga date is, yung year is 2024. Kasi di pa tayo masyado sanay, no. So, thumbs up kayo dyan sa comment section if same tayo na na-experience sa mga documents na pinipirmahan natin, pinipilipan, no, may 2024 pa yung nilalagay na date. But before that, no, but before anything else, no, so, maganda mapag-usapan, no, paano kaya natin sinelebrate o sinasiwang yung holiday season natin noong 2025, no? So, paano kaya natin sinelebrate? Kasi iba-iba tayo ng culture, we came in different cultures, different traditions, and I know most of us, no, is may nakagawian o nakasanayang pagdiriwang ng bagong taon or Pasko o yung mga holiday seasons natin. So, paano kayo nag-celebrate o paano niyo pinagdiwang, no, ang holiday season nung last month, sige, 2024. Sige, unahan kita, Rhea, kasi parang excited ka. Halata ba? So, ayun. Kapag may holidays dito sa family, kasi yung culture na namin is talaga as a family. Hindi lang dahil sa side lang ng papa ko, side lang ng mama ko, as a family talaga, as a whole. So, kapag tuwing sasapit ng araw ng score, kaya New Year, dapat magkakasama-sama talaga kami. Kahit na nung nandun yung mga pinsan ko, pupunta kami sa mga bahay nila. But after that, kapag malapit na yung 12, ganon, syempre, dapat magkakasama kami para salubungin yung special na araw na yun. And we have our, yung mga picture taking, di ba, with motifs, theme, ganon. So, hindi nakakaligtaan yun every may mga holidays. And of course, prayers. We always pray na sana maganda yung bungad ng bagong taon sa amin. May mga problema talaga tayong mararanasan. Pero eventually, gusto namin na hindi siya magiging malaking problema talaga na makakasira or magbibigay ng parang discomfort sa family namin. So ayun, always pray. And ayun, we keep our family close, and ayun, kahit na busy na yung mga life namin kasi we are growing, ayun, hindi namin kinakalimutan yung to take time with our family. Ayun, pinagdadasal namin na kahit busy na yung kanya-kanyang buhay namin, every weekends or ganun, uuwi talaga kami sa isa't isa. So ayun. How about so bagong member natin, si Levin, how did you nagdiwang yung holidays mo during 2024? So, yung 2024 holidays ko, same as you ate with family and friends po. Kasi di ba pag holidays, ang sarap talaga ng feeling na like surrounded ka with loved ones and mga relatives na di mo palagi nakikita, catching up with them, ganon. So like, mostly ganon naman, like, spending quality time with them kasi like, lagi kang busy, ganon, di mo siya masyado sila nakikita sa So, yun lang naman po. Ayun, maraming salamat, Levi. No, matanong kaya natin, Rhea, si Hannah. Ayan. So, ayun po. Masaya naman po. Palagi naman masaya naman lagi yung everyday ko. So, ayun, nung Christmas, sama-sama pa rin po, and at the same time, kahit na hindi na kami kompleto, katulad ng naunang mga Pasko, kami pa rin pong magkakapatid at kasama ang aking mama. Naging masaya naman magkakasama, katulad po ng mga ginagawa niyo rin. Magluluto kahit na hindi ganun karami, may mailuto lang bilang isang pagsama-sama, bilang isang pamilya. Naging maging simula ng bagong taon rin na pasimula ng
magkakaisa, magkakasama, anumang mangyari, anumang pagsubok ng dumating. And at the same time, syempre, hindi po nawawala talaga sa Pasko yung umuulan, minsan sobrang ambon, sipon, lagi. Pero Oo. masaya pa rin po talaga yung Pasko. Walang makapagpapalit ng Pasko. Siyempre, kasama po dun yung magdemanda sa mga ninang, tapos aginaldo, mga ganun bagay. Pero, at the same time, sobrang saya po ng Pasko. Kasama na rin ng bagong taon dahil maraming fireworks na nakikita dito sa bundok. Kitang-kita po kasi yung fireworks dito kasi kita yung arayat po talaga dito. Sobrang laki ng arayat. And lahat ng fireworks, sobrang nakakatawa, nakakatawa ng post. Yun lang, Kuya Aki. Mabuti naman sa'yo, Daisy. Ikaw naman. Hello po. Nung Pasko po, kasi, sa first time ko pong mag-celebrate ng Pasko, holidays na hindi po kasama yung pamilya ko, na malayo po talaga sa pamilya ko. Kaya nung Pasko po is, nung 24, nagsimba po muna ako, then nag-celebrate po ako kasama yung tita ko at nag-enjoy naman po. Pero iba pa rin po talaga yung Pasko, na pagkasama mo yung pamilya mo, ganon. Pero so far po, nag-enjoy naman po. At nung bagong taon po, pumunta po kay mama. Medyo malayo po, pero pinuntahan ko po si mama at dun po, magkasama po kami ng New Year, ganon. Nag-enjoy po kasi pag-games, pagkain, ganon. Tsaka yung mga fireworks po sa paligid. At so far po, na-enjoy ko po yung yung holidays at saka sinulit ko po talaga yung time na nagkasama po kami ng mama ko po. Yun po. Thank you. Ayan, si Roger naman kayo. No? Kasi tama yung sabi niya na kanina no, na tawag niya to kahit konti lang. Kasi di naman magmamatter sa handa yan. No? Kasi nga, di ba, kahit, minsan kasi sa atin, gusto-gusto natin magluto na napakarami. Ang ending, napapanis lang din. No, may mga ganun mga instances. Pagka, especially kapag wala kang ref, yun yung mahirap. No? Lalo na sa amin, kung wala kaming ref, so, konti lang naman yung napanis sa amin. No? So, hindi naman gano'ng karami. No? So, ayun, di mahalaga yung handa. Ang mahalaga, sama-sama kayong pamilya na, ayun, ipagdiriwang yung holiday season. How about you, Roger? Ayun, sa holiday season ko naman is nung Pasko hindi kami magkakasama ng nanay at tatay ko kasi nga sila ay nagpasko doon sa lola ko. Pero malapit lang dito naman sa amin yun, sa bato lang din na yun. Then ako naman ay naki-celebrate dito sa bahay ng ng magulang ng aking asawa. At hopefully, nanganak na siya nung January 6. Yun na yung yun nung December, yun talaga yung hinihintay namin na lumabas na yung baby. Then, nung bagong taon, magkakasama pa rin kami, yun pa rin hinihintay namin si baby. Halos ayaw na namin pansinin yung mga handa. Then, ayun nga, nung Monday lang siya lumabas, medyo okay naman siya. Pero ngayon okay na siya at nakita na siya ng mama niya na nagkukulit kanina doon sa hospital. Then, ayun, siya pa rin yung hinihintay namin kasi siya talaga yung pinakamagandang regalo, lalong-lalo sa akin kasi ako ay isa ng ganap na daddy. Yun po ay sabihin ko lang po kung anong gender ng anak ko is siya po ay isang boy. So, yun pa rin, hinintay ko pa rin siyang makalabas at makasama sana sa live kaya lang hindi pa siya pwede makasama ngayon at masyado pa siyang bata. So ayan lang ang pinakamagandang holiday ko sa 2014 hanggang ngayong 2025. Yun lang Thank you, Roger. aking Alam ko, Daisy at Rhea, nasak kayo, no? Nasak kayo, no? So, oh my God. But before that na, we are so happy kasi yun yung gift na ano mo. Kasi nga, di ba, baby is a gift talaga. No? And maybe soon, no, makita rin namin sa, pero hindi dapat sa live pa kasi medyo doon tayo, focus tayo sa health rights, so baka violate tayo doon. Pero depende pa rin Pero ngayon ko lang pala nung sabi sa inyo. We want to see your baby, ha? Thank you. Roger. Good. Oo, no. Kasi
Na-shock ako, pati si Rhea saka si Daisy, no? But before that, so congratulations, Roger, ha? Daddy ka na ngayon, no? So yung wish namin sa Kalambag is, of course, no, maging good, mabuting ehemplo ka sa anak mo, and of course, no, actually ready si Daisy dito sa si Rhea maging ninang. Oo. Para binanggit at saka isa pa. Sana kaso sobrang layo nila. Pero pwede rin siguro kahit malayo. Baka someday magkikita-kita din, di ba? Oo. Oo, tapos ayun, ang mga ninang send lang ng GCash. O, dahil ngayon, no? Oh, 'di ba naka-relate kayong lahat, 'no? So, actually parang nasabi na ni Roger yung pinakamagandang nangyari noong 2024. Ay, hindi 2025 pala yun kasi yung Lunes lang pala nagpakita si baby niya. So, sa atin nga pa, dahil nga yung ilan sa atin is nag-celebrate, hindi kasama yung family nila, pero family rin naman yung kasama nila. Pero parang hindi yung parang first na family talaga nila na yung parent talaga nila, but at least 'di ba no na naging happy tayo kasi nga they are, they are all good, no? Then good din tayo, and that's more than enough sa atin na as long as sa mabuting kalagayan tayong lahat ay okay na okay yung pag-celebrate natin ng holiday season. At kaya naman, ano kayong pinakamagandang nangyari, no? Pinakamagandang aral, no, na ating natutunan ng 2024 na gusto nating dalhin hanggang sa 2025, no? So, gusto ko unahin tanongin si Levin. Hi sa'yo, Levin. No pa. So, para sa akin po, yung pinakamahalaga naman pong aral na natutunan ko noong 2024 is na time flies so fast talaga, no? Hindi mo talaga mamamalayan na tumatanda ka na. So like yung Mm. feeling na parang last week, yung parang grade 8 ka pa lang. Ay, ako grade 10 na ngayon. Parang grabe talaga yung feeling, no? And yung mga dating gawain ko nung bata tuwing holidays, yung like nawawala na tulad ng nung bata ako is mahilig ako maglaro with cousins, ganon. Imbes na like now na mahilig ako maggala-gala, ganon-ganon. So since like sobrang busy ko, yung mga times na like kaya kong spend with my family and friends ko, it's really important po sa akin. So yun talaga yung pinaka-highlight na pinaralan ko noong 2024. Ganun, no? Talagang Levin natin namamalayan. Kahit naman tayo dito, no? Talagang hindi natin namamalayan na, ito na pala tayo ngayon, no? And of course, follow-up question ko lang, Levin, na doon sa parang hindi mo namamalayan, Levin. So, ano yung mga observations mo na before, i-highlight ko lang, before, parang, yung mga ginagawa mo ba dati is hindi na ba pwedeng gawin habang tumataas yung age natin? I Feeling mo mean, ba? as you grow old naman, yung mga like dati mong gawin, pwede mo pa rin pwede mo naman din gawin. Pero like, since nawawalan ka rin ng interest habang tumatanda ka na, yung like, mga pastics din, di ba, naglalaro ka before, yung mga games, ganun. Parang pag tumatanda ka na, mas naging mature ka na, like, itong mga bagay, sinet aside mo na. Pero talaga, yung yung hindi mo kayang iset aside is yung family and friends mo. Kasi like, yun talaga yung mag-influence sa'yo. Ayun, no, yung pagiging mature, no? Siyempre naman, tumatanda tayo, siyempre nagmamature tayo, no? And mas lumalawak yung wisdom natin. Ayan. Thank you so much, Levin. Sige, si Rhea kaya, no? Ano yung pinakamagandang aral na nangyari sa'yo noong 2024? Kasi first year mo yun sa college, no? Parang Yes. unang abak sa college. Yes, Rhea, go ahead. Siguro yung marami tayong mga mahalagang natutunan. Pero yung talagang highlight talaga sa mga lesson na that I have learned is yung pagiging resilient and independent natin. Dapat ito yung talagang parang naghahari sa personal natin, personal growth natin. Kasi as you grow older, iba't ibang environment yung mapapasukan mo. Just like me, tatanda ka, magiging college student ka. So, magiging yung environment na pinapasukan mo is another new na naman yung makakasama mo. So, ayun, happy ako na yung trait na yun na pagiging independent kasi wala na akong chance na mag-depend sa ibang tao para gumalaw-galaw, ganun. Parang resilient na, parang free na akong gawin yung mga bagay without the validation of others, di ba? Parang you have your company, it is yourself. And magandang ano yun, parang magandang, ano tawag dito? Parang magandang behavior yun bilang isang
bilang isang tao kasi magiging matatag ka throughout your journey. Kasi nagagawa mo na yung mga bagay na hindi mo nagagawa noon kasi may kasama ka. Dapat gawin ko to. Magagawa ko lang to dahil may kasama ako. Ganun yung mindset ko noon. So, yung pagpasok ko ng college, naging more independent ako, and nagagawa ko na yung mga bagay na akala ko hindi ko magagawa kung ako lang. Kasi nag-rely ako sa ibang tao. So, ayun, happy ako. And, ano pa nga yan? Ano ba yung mga bagong realizations? Oh, yun nga. It's okay to be alone sometimes. So, you have yourself naman kasi at the end of the day, kapag iiwanan ka na ng mga tao, syempre hindi naman talaga literal na iiwanan. Sige, may mga situations tayo na need lang na tayo lang talaga yung gagawa ng mga bagay na yun. So, hindi tayo mahihirapan, and yung pag-shift ng mga bagay-bagay is okay lang sa atin and smooth, parang ganun lang. Hindi na tayo mahirapan sa pag-shift ng mga moments na may kasama sa wala. Parang it is easy na lang. So, ayun. How about kay Daisy? Ganun. Mga mahalagang natutunan mo noong 2024 at mayroon ka bang mga bagong realizations? Siguro po sa natutunan ko po na ang buhay po natin ay puno po ng hindi inasang pagbabago, at dapat po talaga is matuto po tayong mag-adapt sa new environment, sa new friends, ganoon. Kasi tulad nga po ng sinabi ko po is naging malayo po ako, at yun nga po is natutunan ko po talaga na dapat mag-adapt, at tungkol po sa realization na dapat po kahit na malayo ka po sa family mo, friends, sa lahat po is matuto ka pong tumayo, lumaban, ganoon, kasi nga po malayo ka, parang tulad ko po, hindi ko po inaasahan yung parang hindi po ako sanay sa sa gantong situation, ganun. Kaya yung ginawa ko po is parang inadapt ko lang po yung new environment na pinuntahan ko po. Yun lang. Ayan, thank you so much, tawag nito. Thank you so much, Daisy, na talagang minsan kailangan natin maging adaptive sa mga bagay-bagay. No, kasi kumbaga walang permanente sa mundo, sabi nila, lahat nagbabago yan. Kaya matuto tayo mag-adapt kung ano may mga changes. If it is for positive, then be it. And if it is for negative, then learn how to avoid it, ganon. And of course, no, di naman maiiwasan, but in the end, bawat bagay, may matutunan tayong lesson. Of course, si Roger naman, ayan. Roger, ano ba yung mga pinakamagandang aral na, na, na nangyari sa'yo o natutunan mo noong 2024, at may mga realization ka ba? Oo. Inisa-isa ko kasi bulol ako. Go ahead, Roger. Pinaka ko sa 2024 ko natutunan is yung acceptance. O yung pagtanggap mo sa mali, tapos yung pagtanggap mo lalo na sa kahit hindi mo naman inaasahang dumating, kailangan mo pa rin tanggapin. Then syempre hindi lang puro tanggap yung gagawin mo, syempre gagawa pa rin ng way para mas mabago pa yung dumating sa'yo or yung mga pinagdadaanan mo. Kasi once na napunta ka na sa ganung sitwasyon, syempre kailangan mo pa rin humakbang, kasi nga dapat nating kulong yung sarili natin sa ating sarili lang, kasi meron tayong mga kaibigan, pamilya, kasi yun talaga yung sila din yung sila yung pinaka poste or sandalan natin sa problema. Kaya yun yung ko sa sarili ko, na kahit hindi ko sinasadya or kahit kasalanan ng iba tapos nabintang sa akin, tanggapin ko na lang, pero wag naman yung pagtanggap sa yung sa kasalanan, halimbawa pag may ginawa kang masama, wag naman hindi ko naman tatanggapin yun na. Siyempre kailangan ko pa rin paglaban yun sa yung karapatan ko.
kumbaga sa problema kasi kailangan mo talagang siyang tanggapin na kapag nagkukulong ka lang talaga sa ganung problema, walang mangyayari, hindi ka maguguro. Kaya nga yung sabi ni Levin kanina na merong dapat hindi balikan at merong dapat baguhin at para mas mag-grow ka pa rin mag-grow ka pa rin na mag-grow. Yun lang akin. Ayun na yung parang kanta ni Katy Perry na yung lyrics is acceptance is the key to be truly free. Alam ko familiar kayo doon. Pero sorry sa voice ko ha. So, yun, tama naman no. As we accept ourselves, no, especially sa mistakes na nagagawa natin every day, kumbaga, mas madali tayong matututo, no, na, ay, di kasi tuulin sa tuloy kasi mali to. Parang ganon. Kasi kung alam naman nating mali, tapos ipaglalaban pa natin, oh my God. No, hindi naman sa nakadepende pa rin sa situation. But the bottom line is, dapat tanggapin natin, may pagkakamali man tayo, ganon. Kasi just like sa akin, may mga mistakes din tayo, akong nagawa noong 2024, no, na, ay, hindi pala to pwedeng gawin. So, ay, natuto na ako, and of course, no, parang ganun lang yung buhay, no, life must go on, no, ano man problemang mangyari, ano man yan, ay, life must go on pa rin. So, ikaw naman, Hana, no, ano yung pinakamahalagang aral na nangyari sa noong 2024 at ano yung mga realizations mo? Sorry, medyo bulol ako. Okay lang yan, kuya. So, ang lalim ng pinaghuhugutan ni Ate Rhea tsaka ni Kuya Roger doon, na parang sobrang deeply talaga. So, ayun. Kung may mga realization man ako noong 2024, yun yung tulad nga ng sabi ng yuma akong ama. Kasi, sa hindi po nakakaalam to, ayun, kung ano, hoping ako na makapasa ako this entrance exam for first year college para makapasok na ako next school year. So, ayun, and kumuha tayo ng accountancy. Hindi ko alam kung kaya ko, pero carry lang talaga, laban lang. So, ayun nga po, if there's a realization, ang sabi nga po ng aking yumaong ama, this October lang, last year October, na hindi pwede na nandyan ka lang. Dapat matuto kang mangarap, matuto kang tumupad sa pangarap na inaabot mo. And at the same time, hindi habang buhay ay nandyan ka lang. Dapat habang tumatagal, naglalakad ka step forward. And yun nga, sabi nga ni Ate Rhea na may mga tao talaga na aalis. Pero para ako naman bilang isang anak rin na nawalan, katulad ng sinabi po niya sa akin noon na hindi habang buhay na andito kami. Kaya dapat matuto kang tumayo sa sarili mong paa at maging independent ka. Dahil pagdating ng araw, hindi ka dapat masanay na may kasama ka. Dahil pagdating ng araw, mag-isa kang lalaban. Kaya, ayun, maging independent lalo, mas maging strong, and mas matuto pa. At saka matutong tumanggap pa ng knowledge, at saka tumanggap ng mga pagkakamali, yun nga, tulad ng sinabi din Kuya Roger, acceptance. And at the same time, syempre, yung maging mas matatag pa. Kumbaga, matatag na ako noon, pero dapat mas matatag ako ngayon na may panibagong buhay, panibagong taon, panibagong kakaharapin na mga pagsubok at mga panibagong mga pagkakataon na darating pa sa buhay. Ayun. And Kuya Aking, sobrang realize na realize na. Oo. Parang naalala ko yung kanta niya ng Freddy. Ang sabi ay Freddy, mag-aral kang mabuti. Tulungan mo ang iyong sarili. No, Yes. ganda may mga linyahan pa yung song ngayon, no? Pero sorry, di talaga ako bagay kumanta, guys. So, proceed na tayo kay Daisy. Ayan, Daisy, sa'yo nga ba, Daisy? No? Ano yung pinakamahalagang aral na tutunan mo ng 2024 at ano yung mga realizations mo? Daisy? Ayan. Po? Ayan, no? So, ano yung mga pinakamahalagang aral na natutunan mo noong 2024 at ano yung mga realizations doon sa aral na natutunan? Okay po. Yun nga po, tulad nga po nung sinabi ko kanina,
yun po, yung pagiging adaptive po sa lahat po ng bagay. Kasi hindi naman lahat, ay hindi naman po kasi sa iisang lugar lang po tayo. Minsan po ay pupunta po tayo sa iba't ibang lugar. Kaya kailangan po natin ma-adapt yung yung bagong environment, magpagsalamuha, to meet new friends, new yun nga po, at siguro po, natutunan ko po is yung pahalagahan mo po yung tao habang nandyan pa po. Yun po talaga. Kasi tulad nga po ng sinabi ni Ate Hana, hindi po lahat, ay lahat, hindi ba po lahat nagsistay. Meron po talagang aalis at aalis po. At ayun nga po, pahalagahan mo po yung tao habang nandyan pa po. Oh. I don't know how to react, I don't know how to react, no? Tama rin naman, no? Palagan yung mga tabang meron pa, no? Just like sa amin ni Roger, no? Yung mga classmates namin na, of course, next year ata o next academic year, hindi na kami magkakasama, iba-iba na yung rada sa patunguhan namin. So ngayon pa lang, kumbaga, we are ready to cherish the moment na magkakasama kami. No? And but before that, sabi ni, kaya nga may mga aral tayong natutunan at pero di tayong hamon, no, na kinakaharap minsan at sabi nga ni Hana, no, yung bagong taon, bagong hamon na naman daw, no. Gaya ng sa akin last year, no, actually third year, second semester is the hardest part of my journey as as an education student, no, kasi nga may IM pa, 200 Manila papers na with design, no. Kailangan ikaw yung gagawa, hindi ka pwedeng gumunting dyan ng magazine ng Avon, bawal yon, oo. Tapos may thesis pa ako noon, tapos knowing yung thesis ko is sensitive, so kailangan siyang ipadala sa kailangan siyang, sorry, kailangan siyang i-undergo for ethical consideration, and, and kasagsagan din, no, hospital yung kapatid ko, no, 8 days akong absent, so, oh my gosh, sabi ko, kaya ko pa ba to? And of course, pagpasok naman ng 4K ko, muntik akong huminto, no? For some reason, no? So, na-open up ko na rin to sa mga kasama natin sa Kalambag, no? And alam nila yan. And gayon pa man, gaya nga ng resiliency na sinasabi nila, Rhea kanina at ni Hana, ay tawid din naman natin, no? Talagang iba-iba, alam ko iba-iba tayo ng hamon na kinakaharap, no? Kaya, para ba sa inyo, ano yung pinakamahirap hindi yung word na pinakamahirap ate, hindi pinakamahirap ko ba? Ano yung bilang estudyante, ano yung isa sa pinakamalaking hamon na kinaharap mo noong 2024? Alam ko't meron yan. Bilang estudyante ano yung malaking hamon na kinaharap nyo noong 2024 last year? Oo. So, unahin natin si Lavin. Kasi guys, charot. Hindi wala. Gusto So, namin marinig mo na yung sige. sige po. So para po sa akin, since iba naman kasi situation ko, isa po sa pinakamahalaking hamon na naranasan ko po ay yung pressure na need ko mag-excel. Kasi like, I feel like yung pressure kasi since grade 10 po ako and yung graduation ko it's my graduation na po to senior high school. Yung parang feeling na need ko galingan pa. I don't know if naranasan nyo na yun directly. Pero parang may pressure sa akin kahit wala naglalagay. Parang direct lang pressure ko yung sarili ko para like, parang nagsiset na ako ng mas mataas na expectations para sa sarili ko and what people might want me to achieve po sa sarili ko. Which parang I find really negative po, pero parang hindi ko matanggal yung ganung parang mindset ko and nakakapagod siya sa part ko talaga. And minsan nabe-burnout ako, nawawalan ako ng gana. Kaya nais ko na simulan ng bagong taon na mas maayos yung parang mindset ko sa ganun. Parang tanggalin ko na yung ganung mindset, yung pagiging negative. Ayun, no? So, that time ba, meron ka bang ginawang mga coping mechanisms mo o yung paano mo siya na nalampasan no yung ganong klaseng pressure kasi sabi nila no yung pinakamahirap na kalaban mo is yung sarili mo. Alam ko agree kayo kasi True po. mo ganon. So, paano mo na-overcome yun? Oo. So, for me kasi, I like spending times with friends po, playing with friends, yung chatting with friends po. So like, yung friends talaga, mga friends talaga and families talaga yung like number one naging reason kung bakit nalalagpasan ko minsan yung mga ganun. Pero kasi hindi ko talaga maiwasan. Oo. Yun talaga yung
yun talaga yung ano, yung humuhugot tayo ng lakas dun sa pamilya natin na talagang para sa iyo ang laban na 'to. Manny Pacquiao ang peg. No, so gano'n 'no, talagang kailangan natin sumugot ng lakas 'no, para of course may sapat tayo na lakas na ipagpatuloy ang buhay 'no. Sabi ko kanina 'no, sabi natin kayo na life must go on whatever happens 'no. So, ikaw naman Hana, alam ko't ano na, sige Hana, kahit ewan ko kung papaano mo 'to ano, pero alam ko kaya mo 'to 'no, bilang estudyante 'no. Lahat naman tayo dito estudyante ano 'no. Ano yung pinakamalaking hamon para sa'yo 'no, nung 2024? Ako po, ano, parang dinibdib na po yung kasi hindi, ayun nga, yung time yung nung senior ako, ano, ang hirap po kasi nung pinagdaanan, like, graduation, senior high school, and at the same time, syempre, may mga award rin. Wala yung family ko, wala yung parents ko, like, hindi, wala sila kasi busy sila, tapos yung nagka-emergency sa bahay, tapos wala pa talagang pumunta, tapos masakit bilang isang estudyante rin yung aakyat ka sa stage, you're receiving your award without your parents, ganon, tapos, pero at the same time, halos, alam niyo ba yung feeling na hawak ko siguro yung medal ko and then umiiyak po ako tapos pero ang lagi kong sinasabi is dito yung mga award ko para kay mama to para kay tatay to kahit wala sila dito. At the same time kahit papaano sa picture makita na nila na kaya ko pala bilang isang babae ganun, bilang kabataan, kaya ko na tumayo sa sarili ko rin pa. And yun, way back forward naman, isa rin siguro, bukod sa pagiging estudyante, bilang isang anak, mahirap magsimula ulit ng, siyempre dalawa po yung parents, mawalan ng isa pang magulang. Isa sa pinaka mabigat sa pasan sa likod, kumbaga para po ako na-paralyze yung kalahati ng katawan na parang hirap ako na iusad yung sarili ko dahil magiging estudyante na ako ulit. Pero sa panibagong panahon, panibagong event na ng buhay ko. And so yun nga po, mahirap simulan na dun sa panahon na hindi ako sanay. Pero yun nga, kinaya ko noon, kakayanin ko pa rin kahit na at the same time nandiyan pa rin naman po yung support ng parents. Yun po. May dalawang bagay talaga na sobrang medyo masakit pagdating sa 2024 talaga. Pero yun, naging aral pa rin. Aral pa rin siya hanggang ngayon bilang estudyante. Yun ang pinakamalaking hamon sa akin na dapat mas maging matatag pa rin ako. Yan po, at magpatuloy. Yan, Kuya Akin. Parang curriculum na natin dapat matatag. Ano, pinaiyak mo ko Hana. Kasi kahit hindi ko na-express na, na-feel ko yung sakit, no, na, yeah, I cannot explain, no. Hala, paano kaya yun, no? So, kumbaga, na-feel kita, oo, today. Na-feel ko yung pain mo and I don't know, I don't know how to, I don't know how to respond doon sa sinabi mo, but congratulations dahil kinaya mo yun lang. No? Kasi mga kabataan ngayon, alam natin yan, no? Konting problema lang. Oh, ayun, agad yung solusyon, no? Alam ni karamihan. Pero, di dapat yun ang nasa mindset natin mga kabataan. Na lahat may solusyon. Lahat kaya nating solusyonan, no? Lahat, lahat ng tawag nito, lahat ng bagay sa mundo, no? Kung anong problema man yun. Alam mo, marami magsasabi na, ay, wala ka naman sa position namin. Yes, maybe wala ka sa position nyo. But, in the end of the day, lahat ito, tawag nito, basta marunong tayong manalig sa Diyos, ganon. Ipo, ipagdarasal lang natin lahat, no? And of course, buo yung tiwala rin sa Kanya. Lahat ng yan ay malalampasan natin. I swear you, dyan ako nang galing at here I am now, no? Here I am now na talagang kinaya natin lahat na kung kaya namin, alam ko kaya niyo rin. Yun yung lagi kong sinasabi sa mga kabataan ngayon, no? Mahirap man, pero laban pa rin, no? Kasi nga, parang inisip ko kahit nasa gitna man ako ng
nasa gitna man ako ng hating gabi, alam ko't may araw pa rin na sisinag kinabukasan, no? Na magbibigay sa atin ng pag-asa. Ayan, thank you so much, Hannah. Sige, tawag dito, si Rhea naman kaya. Kasi gusto kong yalit kay Rhea, no? Since unang pasok niya sa college, na-culture shock ka ba? College ba sa'yo yun na na-culture shock ka? Yung pagpasok ng college, talaga hindi ko expected ko naman yung hirap, yung ganun, pero sinabi ko sa sarili ko, yung hindi pa ako nakapasok, siguro na lang kaya ko lang to. Which is, kapag wala ka talagang katatagan ng loob, wala ka talagang perseverance, hindi mo makakaya yung pagpasok sa college. Hindi ko alam kasi, isa din sa reasons yan, why is that may yung drop list ng mga college students is talagang umusbong sometimes, gano'n. Dahil yun nga lang, pinaka-concern ko nung pumasok ako this 2024 sa college is yung pag-manage ng time ko. Siyempre, kung hindi mo na manage yung time mo ng maayos, siyempre maapektuhan yung maraming aspect. Yung pagkain ko, hindi ko na nakakain sa tamang oras, yung tulog, yung pag-take time sa mga bagay-bagay na dapat talagang paglaanan ng oras, hindi ko na nagagawa, ganun. So, end up na talaga naging seryoso yung mga problema. At ayun, na-confine ako sa hospital kasi hindi na tugma yung pagkain ko sa kumakain ako ng talagang hindi na tamang oras sa pagkain, ganun. And ayun, na-confine ako and advice ng doktor na you should have your tawag nito, you have to manage your time properly. Kasi bata pa kayo and kasi kapag bata ka pa tapos na-adapt mo na yung ganung practices, what if kung paglaki natin is napapractice pa din natin yung parang pangit na lifestyle. So ayun. I have learned na yung may mga tendency din kasi sa mga one of the causes sa yung parang hindi tama na paggamit ng time natin is yung mga gadgets natin. Hindi natin alam na yung oras is talagang madaling umuusan yung time natin, mabilis na uubos yung time natin. Pero kung may ginagawa naman tayo na talagang progressive, parang tumatagal yung time. So kapag cellphone, hindi ko alam bakit ganun, parang nagigets yung logic. Kapag nagsa-cellphone ka, parang ang dali-dali lang ng mga bagay, tapos ganun, hindi ko alam. So ayun, siguro one of the factors yan kung bakit hindi ko ma-control yung time ko ng maayos. So ayun, so I'm building that kind of attitude na wag masyadong mag-cellphone kasi we need to focus. We need to focus on something that at the end of the day na makikinabangan natin, which is yung pag-aral na mabuti. So ayun, unti-unti, sometimes hindi na talaga ako humahawak ng phone kung hindi talaga necessary. Ganun. Kasi ayokong bumalik sa hospital, ayoko na doon. Kasi marami akong na-miss na mga activities and ang hirap mag-up ng mga activities kapag college na kayo kasi hindi niyo hawak yung time ng mga prof niyo. Hindi kagaya ng high school na parang spoon feeding kayo ng teachers niyo na ito ganyan, mag-comply ka na ganun. Dapat ikaw talaga yung pupunta sa prof niyo and di mo alam kung bakante ba sila ganun kasi sometimes nga dun sa university na pinapasukan namin ni Kuya Akim is parang iiba yung hangin doon, parang nasa Encantadia kami kasi yung mga school sa lungsod namin is naka-cancel na yung mga klase pero sa amin walang pakiramdam, tuloy ang klase, ganon. So kapag college kayo, ganon, iiba talaga yung ihip ng hangin kapag college na. So, ayun. Manage your time properly. Ayan. Thank you so much, Rhea. No? How about si Roger? No? Ano yung malaking habon mo? Kasi naalala ko no, yung nag-SS ka, ganon, no, Roger. Parang nag-study kayo. So, isa rin ba sa pinakamalaking habon mo this 2024? Bilang student, oo. Sa akin, yun nga, ang pinakamalaking hamon sa akin is yung
yung financial. Then next is yung time management nga is yung oras namin is bukod sa malayong school, tapos minsan mawawalan ka pa ng service kasi nga hindi akma yung oras mo sa pasok mo kasi nga meron kang pasok ng 10 hanggang 12, then ipasok ka na naman ng 4 hanggang 8. Meron ganun kasi tapos hindi nakakalimutan na rin yun nga sinabi ni Rhea na nakakalimutan mo na yung pagkain mo, tapos kulang ka na sa tulog. Then pag gumagamit ka naman ng cellphone, parang ang bilis-bilis lang ka mo ng mga ganito. Pero hindi mo napapansin na habang ginugugol mo yung oras mo sa cellphone, meron ka na nakakalimutang bagay. Then, tapos, yung pag-set ko, sinabi ka na ni Levi, yung pag-set ko ng standard sa magiging grades ka na, hindi importante yung mataas na grades kung yung gusto mo naman is hindi sa katawan, hindi na sa yung mga sa'yo kasi yung sobrang taas na grades kung yung katawan mo nabibasa na. Kaya ang ginawa ko na lang is yung gusto ko lang yung makapasa o na sa akin yun kasi hindi naman importante yung mataas ang grades. At least, pero doon sa mga gusto pa rin mas mataas ang grades, i-manage nyo na lang yung time nyo para yung sarili nyo hindi nyo mapabayaan. Then, wag tayong masyadong gumamit ng mga time na hindi naman dapat nating paggugulan ng mga bagay na hindi na makakatulong sa atin. Yun lang, gawin mo lang yung tama sa sarili mo. Yun. Oo, ganun talaga, Roger. No? Kaya nga lagi ko sasabi no, sa mga kabataan na namimiss ko na always do the things that makes you happy. Na hindi labag sa batas ng tao at batas ng Diyos. No? Na okay, it's okay to have a higher grade o ano ba dyan. Kasi nangyari yan sa akin when I was in grade 7. No? So, dapat pasok ako sa top 10 kasi dati hanggang top 10 lang, no? Hanggang 10 lang yung ano, unlike ngayon, kahit ilan pwede, basta 90 ang average. Dati kasi top 10 lang o top 10. Kailangan makapasok ko sa top 10 until sa ending parang hindi naman ako naging happy. Oo, so hinanap yung happiness ko nung high school ko and nakita ko sa yung pagsali sa mga extracurricular activities, ganon, and having fun with friends na yung ano, yung parang ina-enjoy ko lang ang lahat, no? Yung walang pressure, ganon, and naitawid ko naman, no? So, yung lagi ko sinasabi sa kanila, kung hindi kaya, huwag natin pilitin yung sarili natin, no? Always enjoy the moment. So, kasi minsan lang tayo high school, tama, di ba? Minsan lang tayong estudyante. Hindi forever. Kaya sabihan sa college tayo, hindi, iba-iba talaga yung environment nga. Elementary, high school, college. Siyempre college, pag master ka, iba na yung environment. Hindi naman pwede na nasa master ka pa, tapos atid ka na activity ng high school, no? So, magkaiba na talaga yun. So, always enjoy the moment lang din. Ayun yung walang pressure, ganon, of course, no? Mas ma-enjoy natin yung moment, promise, and mas mami tayong masashare sa mga future generations na, uy, guys, ito kami ng high school, ganon, no? So, pero iba-iba tayo ng kinakaharap din. So, it depends upon on you. But, yun yung isa sa mga advice ko. So, kasi tayo kay Daisy. Ayan, Daisy. Ano yung mga aral o ano ba yun? Ano ba yung mga pinakamalaking hamon na kinaharap mo noong 2024 as a student? Siguro po as a student, yung talaga po, yung time management po talaga, magaya po nung senior high school po ko, parang, Daisy? student Daisy, leader parang ko, tapos, naka-mute ka ata. po, hello? Ako lang. Daisy, ayan. Ayan Okay, pa, okay na. nag-error ata si Daisy, no? Okay na po. Rhea. Ayan. Hi, Rhea. Rinig ka po, Kuya Akim. Ba man? Ayan, Rinig ka parang po. nawala ata si Rhea, no?
Hana, narinig mo ako, Hana? Narinig mo ako? Ayan. Ikaw, Rhea. Ayan. So, Opo. si Daisy. Sige. Signal So, talaga. ayan si Daisy yung parang ano, medyo nagka-something wrong sa tawag nito, sa Audio. kanyang audio, no? But, sige, balikan ka namin mamaya, Daisy, ha? Kung okay na yung audio mo, kasi, ayun, no, ganun talaga, di niyasahan, no? May mga ganun pangyayari. At hamon din namin yan sa Kalambag, no? Noong 2024, and sana hindi na mangyari sa 2025. Kaya naman, no, dahil narinig yung mga hamon natin, nabanggit yung mga banqueting, o yung mga challenges na kinaharap natin last year. And of course, ngayon naman, ano naman yung mga gusto natin pinaplano natin na mga bagay na gusto nating baguhin o tawag nito, gusto nating tawag nito, mga bagay, mga routines o mindsets na gusto natin na baguhin na this year. May mga ganun ba kayo o may mga gusto ba kayong mga plans na para magpaganda sa ano ninyo sa sa taon ninyo ngayon 2025. No? So unahin kita Hana. Baka may gusto kang i-share, no? May gusto ka mong pagbabago o based doon sa mga nabanggit mo kanina? Sa pagbabago po, siguro yung ano na lang po yung maayos na pagtulog, ano rin po, Oo. mabawasan yung pagpupuyat. Hindi, joke lang. Pero, yun nga po. Oo nga po, sana nga maayos na yung pagtulog ko kasi dito po sa amin sa bundok, sobrang lamig. Halos hindi kami makatulog ng maayos. Tapos, sobrang lakas na po Actually, ng hangin. As in, alam niyo po, actually, kung makikita niyo po yung sa likod, ganito po kasi yung, kahit ganyan po na siya, parang kulob na po siya, tapos kwarto. Yung hangin, parang hindi ko po alam kung saan siya sumusuot yung hangin dito sa amin, sobrang lamig po talaga. Tapos ayun, hanggang ngayon po sinisipon ko pa rin at the same time. Kasi kung alam niyo po yung yung Mount Pinatubo, malapit lang po dito yung Mount Pinatubo. So kaya parang hindi naman sobrang lapit, parang mga ilang kilometers, mga siguro 18 kilometers pa rin naman po. Yung hangin po kasi pababa, yun yung and kung may gusto man po ako mabago sa sarili ko at pinaplano ko po, sana matuto na ako magtipid, tsaka sana ma maging maging mas independent pa po ako. Tsaka yung kayanin ko pa lahat ng mga pagsubok na darating. Pagsubok sa amin ni mama dahil dalawa na lang po kami kasama sa buong. Yun lang yung mga bagay na gusto kong baguhin sa sarili ko. Sana matupad ko na rin. Ayun. Sana sumipag na rin ako magsulat, gano'n. Mga so, simpleng bagay lang naman po, pero sana talaga matupad ko yung gano'n. Ayun lang po uh, yung akin lang talaga. yun din yung mga hopes and dreams mo rin, ano, this 2025, Hana. Oo, mga hopes and dreams natin na tawag nito, na tawag nito, i natin this 2024. So, ikaw naman, Levi, parang natawa ka. Kasi parang natawa si Levin kaya doon sa si Renzo ni Hana, doon sa pagpupuyat. Ikaw ba, may gusto ka bang baguhin o may mga improvements ka ba na gustong gawin this 2025? Um, this 2025 po, yung New Year resolution ko po, di ba kanina sabi ko is gusto ko rin maging more positive po. And same kay Ate Hana, yung time management po kasi wala wala na rin po ako minsan tulog. Kasi yung talaga yung problem ko is yung natatambakan ako ng gawain kasi meron ako yung like if kaya kong gawin bukas, bakit di ko na lang gawin bukas na mindset rin kasi so like parang super easy go lucky ko pag dating sa mga gawain. So like kung yun talaga yung napansin ko and is ano pa kaya yung negative mindset i-erase ko lahat yun tapos kaya gusto ko this new year po is mas maayos at mas organized yung oras ko and maging mas proactive and always look at the bright side of life po kahit minsan not always naman po kasi minsan kailangan mo rin tingnan yung mga like surroundings mo yung mga dark sides na pero when needed naman po. Ayun, maraming salamat, Levin, no? Grabe time management. Especially Levin,
kasi narinig namin kanina no na magkakaroon ng tawag nito, Kalambag area dyan sa school ninyo and ayun, mas madadagdagan pa yung mga natin, yung mga ginagawa natin sa buhay, no? And yun may hope, no, na maging successful ito, no? Yun yung pinapray namin sa Kalamba, no? So ikaw naman, Hana, ano ba yung mga hopes, dreams, o ano ba yung mga pinaplano mong baguhin o improvements na gusto mong gawin this 2025? Siguro, yung ano kuya, sana makapasa na ako. Sana pumasa ako sa exam. Yun, yung number one. Unang-una ko po talaga hinihiling makapasa ako sa exam for this entry exam for um, BS Accountancy. And ayun. Bigyan sana po ako ng taas ng Diyos ng mas malalim na pangunawa, pag-iintindi, at yung mas maging ako, patience ako sa lahat ng bagay. Kasi yun yung gusto kong baguhin sa akin kasi yung patient ko parang maikli kasi po yung pasensya ko parang hinahabol ko yung butot parang gano'n na sobrang ikli na nagagalit ako agad gano'n. Yung mga bagay na pagdating sa ugali mabago ko sana yung mga dapat baguhin. And at the same time, yung goal ko is makapasok na this school year at matupad ko yung mga pangarap din po namin and bigyan pa ako ng ma-improve ko pa sana yung sarili ko para mas makatulong ako sa community and sa mga naiwan na trabaho ng aking yumaong ama, mas makatulong pa rin ako bilang isang kabataan. And bilang isang youth leader, gusto ko rin po na habang nag-improve ako, mas ma-improve din po yung mga kasama kong youth na nakasakop ng saklaw ng aming community. And at the same time, yung career ko naman, I hope na matupad ko siya as long as kaya, as long as na may suporta ng family. Yun nga po. And patuloy na mas masaya at mas masagana at mas glorious na taon pa rin sa ating lahat. Yun po, yun ko yung akin. So much, Hana, no? So ikaw naman, Rhea. Ayan si Rhea. Sa akin naman, nabanggit na nila yung ilan na dapat na baguhin or improve sa sarili. Sa akin naman, is yung pagiging mature na lalaki akong matured, parang ganun. Kasi sometimes hindi na iiwasan nagiging isip bata din tayo, di ba? Sa mga bagay-bagay na dapat talaga pinag-iisipan ng mabuti. So ayun, kagaya ni Ate Hana, wag na maging impulsive buyer, yung tipid-tipid din. Kasi kasan ko kasing nanakawan ako ng pera. Ang laki ng yung talagang wallet ko nawala siya. So ayun parang isip-isip ko siguro one way yun ni God para para maging tipirin ko yung pera ko. Ganon. Kasi yung paghahanap ng pera talagang hindi kahit pera lang, sabihin natin na wag natin igugol yung sarili natin sa pera kasi it is a necessity kasi especially kapag nag-aaral ka, ganun, magtipid-tipid yun. Habang bata pa, i-build natin yung ganyang behavior na magtipid kasi at the end of the day, di ba, marunong na tayo magtipid. Marunong na tayo mag-prioritize sa mga bagay-bagay. And, ganun, same lang din na kapag it's time na para matulog na talaga, hindi na gumawa ng mga bagay-bagay na hindi naman kailangan, kagaya ng pa-scroll. So, sa TikTok talaga, kapag scroll ka ng scroll, hindi mo namamalayan, 1 a.m. na pala, 2 a.m. na pala. So, ganun. Parang, ayun, napupuyat ka na. Kasi kapag napupuyat ka, ilang araw mo pa, babawiin yung tulog mo, di ba? Ang hirap. So, ayun. Yun lang yung mga maliliit na bagay na gusto kong baguhin. And yung mga desires ko is, as a student leader, kasi nung high school ako, talagang active ako sa school namin. And this time, college na ako, parang naputol siya. Siyempre, may mga malalaking student leaders na sa campus namin. And gusto kong makibilong. Kasi ko alam paano. Pero I will figure it out throughout the journey ko, pagiging
pagiging college student kasi this is our second sem na, so may chance pa akong halubilo sa mga student leaders doon. So ayun, more on personal growth and sa sa educational journey. How about si Kuya Roger? Parang feel ko nasa ibang location na naman si Kuya Roger. Ayun, Ano po yung mga tawag doon? Dumating kasi Ayan. sila, Ano po yung mga yung na gusto yung yung mga topic. gusto mong mangyari? Go ahead, Roger. Sige, go. Sige, gusto kong mangyari, tawag doon, no? Ang dami kong gusto mangyari, pero isa lang din naman yung gusto ko is yung mga gustong tawag doon, yung gusto nyong mabago yung mga ugali nyo or maging mature. Pero madali lang naman yun kasi matatagpuan nyo yun sa pagiging isang estudyante ng college. Doon nyo malalaman kung paano maging independent kasi meron kang may encounter na klase na tawag doon, no, yung meron yung taas-taas ng pride, pero pagdating naman sa mga ibang gagawin is wala din. Kaya wag niyo ikumpara yung wag niyo ikumpara yung sarili niyo sa mga bagay-bagay na wala kayo. Lahat na merong kanya-kanyang talento, merong kanya-kanyang galing sa kanilang sarili, meron din silang kakayahan na hindi rin kaya ng ibang tao, yung ibang kabataan. Pero isa lang din naman yung gusto ko is yung mas malaman ko pa talaga yung ibig sabihin ng pagresolba ng problema ng isang tao or basta gusto kong pag mayroong problema, gustong pag-usapan, mas gusto kong i-resolve yun sa yung pagsasabi ko sa kanila na kahit galit ako sa kanila, hindi ko sila maiwasang kausapin na pag may problema ako kasi nga tinatanggap ko na mali naman ako. Then yun, humingi na ng tawad lalo na sa mga mali ko. Siyempre, wala namang mangyayari kung parehas na negative yung nangyayari kasi hindi naman parang parang sa electricity, hindi naman gagana yung parehas na negative kung walang papagitna na positive. Yun lang. And then sana this September is makapasa ng board exam. Yun lang. Oo, Roger, kung September tayo mag-exam, December pa yan lalabas. Pero sige Oo lang, nga, mag-exam din ako. mas mabilis yung exam kaysa Mag-exam tayo September, baka December pa yung lalabas. But don't worry, sabay tayo magsa-celebrate, Roger. So ikaw naman, Daisy, oo. Ayos na ba yung mo? Laban lang tayo dyan, Daisy. Yes po. Pwede po pakiulit ng tanong po. So, una doon is, banggitin mo muna yung mga hamon na na-experience mo as a student and ano naman yung mga gusto mong pinaplano mong baguhin o yung mga goals mo, ano yung mga goals mo this 2025 o baka may gusto kang i-improve sa sarili mo. O, ganon. Yun po sa hamon, yun po talaga yung yung time management, tsaka yung pagiging magastos, super. Kasi yung time management po dun sa hamon, yung sa hindi po kasi ako marunong parang magbalanse po ng time ko. Yung parang pag may ginagawa ako tapos hindi ko siya matatapos tapos iba naman po yung gagawin ko, parang hindi ko po siya hindi parang ganun po yung yung problema po talaga. Yung dahil bilang student leader din po noon, talagang nahihirapan po ako magbalanse ng oras ko po school works tapos sa mga organizations or sa school publications pa po. Parang ganun po, nahihirapan po ako magbalanse ng time ko po, ganun. Tungkol naman po sa pangalawang question po, yung sa mga focus or goals or mga dapat
yung kailangan ko pong ma-improve yung physical and emotional health po. Yun po talaga yung prioritize ko po this year at yung um, iwasan po yung pagiging magastos ko po. Yung parang dapat po unahin yung needs kaysa sa wants, ganon. Yung focus ko po is yung sarili, yung studies, family po, yun lang po. Tsaka yung management, kailangan ko talaga yung i-focus po yung time, yung oras ko po. Tsaka yung bedtime po talaga. So far yun lang po Kuya Akim. Actually, lumabas dito sa natin, no, bedtime, time management, ganon, yung mga goals natin, usually ganon. Pero napansin ko si Rhea kanina, parang may gusto siyang i-declare. Oo, Rhea. Parang Rhea Caritan for 2025 ba yan? No? Abangan natin, no? Abangan yan taga USNKCC. May lalabas na Rhea Caritan this election, ha? No, but don't worry, no, whatever your decision is, nandito kami sa Kalambag. And of course, lalo na ako, I'm willing to support you. No? And hanapin nyo ng paraan. Don't worry doon sa mga malalaking mga student leader, mawawala na rin yan next year. O, yung iba sa kanila is mawawala na rin. So, kayo na yung papalit, of course. No? But always remember, Rian, na ano man yung journey mo doon, never leave Kalambag. No? Kasi parang doon din ako nanggaling. So, alam ko kaya mo rin yan. And of course, no, sa akin din naman, isa talaga yung goal ko talaga. May pasa yung let. Oo. Kaya ni Roger na mag-exam din ako this September, hoping. Oo, and of course, no, yung internship, sana mapagtagumpayan ko yun, no. So, ayun, I decided na, sige, mag-DepEd ako kasi last year, no, nagsayan ako sa university. So, gusto ko yung ma-experience sa DepEd, kung paano magturo doon. So, na-achieve ko na yung sabi niyo, is financial, yung paano mag-budget, na-achieve ko na yung time management. Kaya nga ako nakatagal sa Kalambag, no, nasa time management. And of course, yun naman na-achieve ko of course, yung internship. Yun kasi walang tulog. Yung bedtime, parang wala na yung sa akin next year. Pero don't worry, makakatulog pa rin naman tayo, no? So, ayun lang naman, no? Yun yung isa sa mga napag-usapan natin dito sa Kalambag. No? Lagi natin pinagagalak, gusto mo natin i-extend, ngunit, no, wala na pa tayong sapat na panahon, and we are happy na marami-rami po kami at marami-rami rin po kami na ibahagi sa inyo. And of course, no, para sa paglalahat ng ating napag-usapan sa oras na ito, ayan, tinatawagan natin si Roger para mag-synthesize. Yes, Roger. Ayan, thank you, Akim. Una-una, yun nga, ako po ay yun, ilalahad ko na yung mga pinag-usapan namin sa episode na ito. Maraming salamat sa mga kasama ko dyan. Yung una is tungkol sa holidays, kung ano ba yung talagang pinaka-special sa kanila or yung mga sa holidays nila, yung unang-una, yung magkasama ang pamilya, kahit malayo or kahit kunti lang yung handaan, mas importante is yung magkakasama kayo, kahit talaga yung kahit pansit nga lang yung lutuin mo, okay na yon. Then next naman is yung mga tawag doon, no? Kung ano yung mga dapat nating matutunan sa ating sarili or sa mga ibang tao, kung ano yung mga dapat nating gawin, then yung kung ano yung mga na-encounter natin. Kasi tulad ni kanina sinabi ni Rhea na mas dapat matuto kang maging independent kasi nga wala kang ibang makakatulong kundi yung sarili mo, lalo na pag nasa malayo yung pamilya mo. Then kailangan mo rin ng tawag doon, kailangan mo rin ng masasandalan. Pwede kang magbahagi sa mga kaibigan mo, lalo sa mga klase mo, pwede mo silang kausap, pwede ka sa kanila makipagkaibigan. Then yung pagtanggap sa pagkakamali, na hindi lahat ng tumatanggap ay nagiging mababa or tawag doon, hindi lahat ng tumatanggap ng pagkakamali is nagiging mababa sa paningin ng ibang tao. Kumbaga, andun yung pagiging mature mo sa sarili mo na, ay, mali ko yun, dapat tanggapin ko. Then,
kailangan nating kailangan natin mag-move forward para mas malaman pa natin kung ano pa yung susunod natin gagawin or susunod na hakbang. Then yung pag-adapt natin ng environment natin. Siyempre, matuto tayo makibahagi or makisalamuha lalo na pag nasa ibang lugar tayo o like sa school na malayo tayo sa magulang natin. Matuto tayo makisama, makihalubilo. Then doon magkakaroon ng mga panibagong pamilya or panibagong kaibigan na makakasama sa buhay ng isang kabataan o buhay ng isang mag-aaral. Then pahalagaan natin kung sino yung nandito sa atin, like family natin, mga kaibigan natin, at yung sarili natin. Then, wag nating hayaan ma-pressure yung sarili natin sa mga bagay na hindi pa natin kayang gawin kasi meron namang paraan or meron namang tayong kumbaga hagdan na pakunti-kunti para pagdating ng panahon is madali na yung para sa'yo. Kasi hindi naman nakukuha sa madaling bagay yung dapat mong gawin. And yon, napansin ko kanina is karamihan sa atin is napapagdaanan is yung mga time management, yung kulang sa tulog, then yung si Hana, napansin ko kanina sa kanya, halos na-realize ko din na mas importante pa rin talaga yung pamilya na kahit anong award, kahit anong halaga nung bagay na meron ka, mas importante pa rin yung pamilya mo at kaibigan. Then, kailangan din kailangan talaga nating maging independent, maging mature. Kaya yun lang ang aming pinag-usapan tungkol sa mga bagay-bagay na pwede pa naming ibahagi sa inyo sa susunod na episode. Then, yung mga babaguhin yung ngayong 2025 is ibaon nyo na yung mga baguhin nyo yung 2025. Yun lang. Ayun. So, maraming salamat, Roger, no? Para sa mga manonood natin sa Kalambag, no? Kung gusto niyo pong mapanood ang episode na ito, balikan niyo lamang po ito sa official Facebook page po ng Kalambag. Ang Kalambag po ay napapanood po yan sa every Saturday po yan, 1 to 2 p.m. po at abangan niyo po ang next episode namin. And next week, and mamaya din pong hapon, di natin alam po kung mag-umpisa na rin po silang mag-live stream po mamaya ang Senior City, isang lifelong learning at adult learning as well, no? Na mapag-uusapan din yan, no? Yung, of course, yung walang limitasyong pag-aaral o edukasyon. Anong gulang naman o sang estado ka man ay, of course, you are welcome in this episode. And lahat tayo welcome doon, no? Every Saturday din po yan, 7 to 8 p.m. din po yan. At para mas magkaroon tayo ng isang mas inklusibong lipunan at lalo na sa edukasyon at mas maunawaan ang mga bagay-bagay tungkol sa pagiging inklusibo, nariyan din po ang inklusyon or inklusyon now na. Every Wednesday po yan, 3 to 4 p.m. din po yan. And lastly po, of course, no, paki-follow po ang official Facebook page po ni Kalambag at napapanood din po kami sa official Facebook page din po ng Inet Philippines at sa YouTube page po ng Inet Philippines. Of course, dahil nga bago si Levi ngayon, no, hayaan natin sa bigyan rin siya ng pagkakataon no, na baka may gusto siyang pasalamatan o i-shout out o ano ba? Oo. Baka may gusto kang i-shout out, pasalamatan, Levi. Okay, take it away. Like to say thank you po sa principal namin na si Ma'am Zaida po na binigyan po kami chance na i-hold tong Kalambag and mag-partner po with this amazing organization po. And thank you rin po kay Ma'am Bonsol na yung teacher ko po na nagsusuporta po sa akin para magawa ko po ito. So yun lang naman po. And to my family rin po and friends na sumusuporta rin po sa akin. Ayan, no? Of course, no, sa ngalan ng ECT, pag ng Kalambag, maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta sa Kalambag, no? Lalo sa ating mga suking manonood, naway tuloy-tuloy po ang inyong pagsuporta, no? Hanggang sa ang Kalambag ay naririto pa rin. And of course, no, muli po ako po si Yaki, no? Ang inyong Kuya Kimi, kasama si Roger, Hana, Daisy, Rhea, at of course, ating guest ngayon, si Levin. Kaway-kaway naman kayo dyan.
Ayan. At ito ang Kalambag. Kalambag! Ayan. See you next week at God bless us all.